ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oras muna natin sa buong Pilipinas. Meron tayo, talaga, 6, kasi usually 7 minuto eh. Ngayon 6. Tarantayin natin, maging 7. May 8 segundo ka pa. 6 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Unang araw ng balik eskwela, generally peaceful ayon sa PNP. Ronda Pilipinas. Mga transportation officials na nakikipagsabwatan sa mga kolorum operator at sangkot sa illegal na aktibidad, binalaan ni Secretary Dizon. Ronda Pilipinas. PCO Secretary Ruiz muling itinalaga ni Pangulong Marcos. GOCC sa officials binigyan na ng 1 linggong deadline para magsumite ng courtesy resignation. Ronda Pilipinas. Mga prutas at gulay mula sa Thailand, ipagbabawal na sa Cambodia. Ronda Pilipinas. Ano problema? Mark Magnifico Magsayo hahataw sa undercard ni Pacquiao laban kay George Mataquelyar sa Las Vegas. Ronda Pilipinas. Magkakaroon ba ng pagkakaantala ang mga klase dahil sa lagay ng panahon? Alamin ang weather report ni Daniel Justin. Ronda Pilipinas. Sef Cadayona. Artista ba to? Sef Cadayona. Binira ng dating karelasyon matapos mag-guest sa Father's Day celebration sa telebisyon. Ronda Pilipinas. Matanda na ba yun? Bata pa? Bata pa. Ano pangalan? Sef Cadayona. Sef Cadayona. Nangaliwa si Mister, pero hindi naman daw sinasadya. Alamin natin kung effective o may parusa ang palusot ni Mister sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba ng emotional blackmail ay nagiging normal sa mga relasyon kapag hindi ito kinokontra? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Bagong kurikulum para sa senior high school po ito sinimulan na ngayong pasukan. Alamin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Mga hunyaw. Ganda. Aha!
Sabi nga nila, no one wins the war. Walang nananalo sa, ano yung war? Digmaan. Digmaan. Walang nananalo. Alam mo ba, nakikita mo ba yung social media? Nakikita, yung bata doon na takot na takot. Nakita mo ba yan? Hindi ko pa Yung napansin kasama yan. yung tatay niya Oh. na pumapasok sa ilalim ng kama. Kasi naririnig na yun. Yung siren. Yung siren. Ibig sabihin ng siren, pagka narinig nyo na yan, punta na kayo sa mga bomb shelter na tinatawag. Yun. Yung mga bomb shelter. Yes. Kaya nakakapraning, nakakatakot. Yung air raid Oh. signal nila, oo. No, nakakatakot. Pero ang gusto kong pag-usapan ngayon, itong colorum. Oh. Colorum na taxi. Ha? Oo, oo. Oh, di ba? Yung kulay pula. Oh, yung kulay pula, Yung di ba? 1 to 60. Oo. Yan, ha. Ang sabi ng LTFRB, LTFRB ba yun o LTO? Sabi Ah. nila, aha, nako, marami palang taxihan. Oo. Ang dami-dami. Hinuli namin. Aha. Ha? Nakita namin, ang dami. Ah. At lahat yun, paso na. Lahat ng taxi. Oo. Colorum na pala. Alam mo nung sagot ko? Oo. Ang yabang-yabang nyo, trabaho nyo yun. Nagpapapreskon pa kayo. Na kunwari, ito, nalaman namin. Ha? Yung pala mga taxi na dyan sa fleet na yan. Lahat pala sila kolorom. Oo, Ha? yan, tama. Pero, paso na ang kanilang mga permit. Mhm. Hello? Hindi ba dapat nahuhuli nyo yan? Iyon. So, ibig sabihin, marami pa rin mga taxi ang bumibiyahe ng paso na ang permit. Patay. Oh, di ba? Meron pa. Yung pati yata yung lisensya ng driver. Nako, questionable eh. Mhm. Oh, sabi ng LTO. Aha! Ngayon ang discover. Parang ano eh, no? Parang, hello. Alam mo, natatanda mo yung kinuwento ko sa'yo dati nung ang sabi, merong isang lugar sa Pilipinas, itago natin sa pangalang Cavite. Ayan, okay. Meron Tinago mo, dyan sa Cavite. tinago mo. Tapos merong isang lugar sa Cavite na itago natin sa pangalang Bacoor. Ay, oo. Itago natin para Hindi nila alam yun. Wala lang. Ngayon, tatanungin mo yung pulis. Sabihin mo, mamang pulis, Ayan, bakit? marami daw snatcher dito. Oh. Lalo na dyan sa kanto na yan. Oh. Alam mo, nasasabihin ng pulis, alam mo, totoo yan. Meron pa. Ito nakakatawa talaga. Talaga ho? Oo. Mula sa oras na alas 9 hanggang alauna, andyan sila. Kaya mag-ingat ka. Mula alas 9 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw, Huwag ka dadaan. huwag kang dadaan dyan kasi nandyan sila. Sabi ko, so alam nyo po na nandyan sila? Oo, kaya mag-iingat ka. Ano pa? Alam mo, kasalanan mo pala. Di ba, sa susunod na makita ko, hihingi ako ng tawad. Ayun, Di ba, oo. alam mo sa totoo lang, hindi lang sa Bacoor, sa Cavite, kahit sa Quiapo, kahit sa ibang lugar, sa ibang bahagi ng Pilipinas, kung lalo na, kung yung alam niyo sabihin niya, saan ho madalas sa mga holdupper dito? Diyan. Yung pulis ang magtuturo. Bigyan tayo sample. Itago natin sa pangalang Maynila. Tago natin sa pangalang Recto. Totoo naman yan, ha? Sa may Recto Avenue. Marami din dyan, mga estudyante daw pinupuntirya. Alam po ninyo? Oo. Alam nila. Alam nilang pala eh. Alam nila. Tapos, ang sasabihin pa niyan, alam mo, nag-ooperate sila dyan mula alas 9 ng gabi. Minsan, umaabot sila hanggang alas 2, ha? Binabantayan nyo. May dagdag pa yan, may dagdag pa. Pag sinabi, alam mo, ganito yung ginagawa nila eh. Di ba? Yun ang kasunod nun. Ganito ang estilo nila eh. Ganito ginagawa nila. Step 1. DIY. Step 2. Step 3. Di ba, no? Ikukwento pa nila sa'yo eh. So, parang ganito rin ang nangyayari ngayon sa LTFRB at saka LTO. May paninindak pa. Di ba? Kung tutusin, dapat ho kayo nakahuli. Hindi yung netizen. Hindi yung nagreklamo na siningil ng 1,200. Ngayon, ang tanong, ngayon may problema sa ganyan. Ano ngayon ang ginagawa ng DOTR? Di ba? May problema ng ganyan. So, paano ho ang gagawin? Maglalagay ho ba kayo ng mga pulis diyan? Siguro mas maganda kausapin natin si General Torre. PNP. Diba? Yes. Ng PNP. Naku, merong tinanggal na regional director. Dami 5 nila. yata. Ang dami nila. 5 yatang tinanggal. Puro dito ata sa NCR. Karamihan. Dahil doon sa 5-minute, alam mo, sabi nga nila, ang yabang-yabang naman itong si General Torre na ito, na nagtatatanggal. Ang yabang-yabang, pero alam nyo, dapat dyan talaga nagsisimula yan. Tama. Dapat may magsabi talaga. And ang pinaka talagang ideal na magsabi niyan ay yung pinuno ng pambansang pulisya. Tama. No? Yes. General, unahin nyo na yung mga pulis na nakakalam kung nasaan ang mga masasamang loob. At nagbibigay ng info lang. At nagbababala.
Dahil alam nila kung anong oras tumitira yung mga masasamang loob, ha? Yan. Oo. At Sabi, anong itsura? Ay, mayan, yung mga matatangkad. Yan. Yung mga nakakap, yung mga ganyan, yung mga nakaano ng ganito, alam na alam nila. Mga kulay itim daw yung suot, gano'n. Minsan, di-describe pa ng damit. O yan, General, baka pwede nating unahin din yan. Aside from doon sa 5-minute Policy. quota, yung 5-minute policy, yung pag tinawagan mong, hello, what's your emergency? Ayun. What's your emergency? Will be there in 5 minutes. Sabi nga ni General Torre, yung 5 minutes daw, mahaba na yan. Tama. Diba? Yung iba, 3 minutes nga lang eh. Alam nyo, pagka na kayo nasa disgrasya o kaya na kayo'y nasa sitwasyon na alanganin, that's the longest 5 minute of your life. Di ba? Yes. Kahit pa isang minuto yan, that's the longest 1 minute of your life. 1 minute can feel 5 minutes. Yan. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda, RPN. And of course, sa mga ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Ako si Dennis. Aha! Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, responsibilidad na ng mga lokal na pamahalaan ang pagdedeklara ng class suspension base sa lagay ng panahon sa kanilang lugar. Ulitin ko to, ha. O baka kayo nabibingingot. Uulitin ko to, ha, para alam niyo. Responsibilidad na ng mga lokal na pamahalaan ang pagdedeklara ng class suspension base po sa lagay ng panahon sa kanilang lugar. Ito ang nilinaw ni Education Secretary Sani Angara kung saan iginit nito na hindi na susundin para sa school year 2025-2026 ang dating automatic suspension guidelines. Layunan niya ng nasabing polisiya na iwasan ang pagsuspinde sa mga klase ng mga estudyante. Maliban dito, nanawagan din si Secretary Angara na huwag agarang kanselahin ang klase kapag hindi naman malakas ang sama ng panahon. Ronda Pilipinas. Ang problema, yung mga magulang tinatag si Mayor Tingnan mo yung mga yung mismong page o yung mismong personal page ni Mayor. Doon nagtatanong Tama. Mayor, binoto kita. Mag-suspend ka naman. Ay, may sumbat. Meron doon. Ang dami-dami doon. Ang dami ko nakikita mga ganyan. Samantala, tanggap po tayo ng report. Unang araw ng back to school ng mga estudyante naging mapayapa ayon kay PNP Chief. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jobel Beleño. Jobel? Pangkalahatang naging mapayapa ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa buong bansa. Sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na wala silang naitalang anumang insidente na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase kahapon na isakatuparan aniya ng mga ahensya ng pamahalaan, pulis, mga guro at mga magulang ang kanilang gampanin kaya't maituturing na generally peaceful ang unang araw ng back to school ng mga estudyante. Mananatili naman aniya ang kanilang masusing pakikipag-ugnayan sa DepEd, mga stakeholders at local government units upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño para sa impilang may totoo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nababahala si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na hindi nito sasantuin ang iba pa mga drivers na lalabag sa tamang pasahe. Binigyan din ng kalihim na papatawan nila ng mabigat na parusa ang mga driver na maniningil ng sobra at makakakuha ito ng kaparehas na parusa gaya na nangyari sa naturang taxi driver kung saan tinanggalan ito ng lisensya. Ay, si Manong pala wala ng lisensya. Ito'y matapos mag-viral ang video ng isang taxi driver na sobra-sobra ang paniningil ng pamasahe sa Ninoy Aquino International Airport. And kung hindi sila matatakot, pasensyahan po. Kasi kung ano yung nangyari dito sa driver na to, saka sa taxi hub, ganun din ang mangyayari sa kanila kapag nahuli sila. Opo. Binabanggit po. Sisimulan natin to sa mga airport, sa mga port, sa mga bus terminal. Talagang hindi tayo titigil hanggat hindi mawala na itong practice na to na kawawa naman, na kinakawawa yung mga kababayan natin.
Kaugnay nito, Tugon ng Kalim, magsasagawa sila ng nationwide trackdown para mabuksa ang ganitong illegal na aktibidad. Alam mo, ito nga ang nakaka-frustrate sa nakakalungkot, John at June. Kaya kinausap ko ng masinsina ng LTO tsaka LTFRB. Sabi ko, enough is enough. Baguhin na natin to. Kaya magsisimula kami ng nationwide crackdown dito sa mga ganitong practice ng mga taxi tsaka mga taxi operator. At saka Secretary, kailangan mag-provide tayo ng kahit paano ng sasakyan talaga, no? Maski isang bus lang. Tama. Para at biro mo yun, 1,200 yung pamasahe. Palagi ko naman mga pasahero, 1,200 yung dati, maski 1,000 papayag na sila. Hindi, joke lang. Ganun! Joke lang. Hindi, para kahit paano may... At saka, i-monitor natin yung parusa. Tama yung sinabi ni Secretary, kailangan maging sample. Para matiyak na matatakot yung mga operator. Lalong-lalo na yung mga operator, maging maingat kayo sa pagkuha ng mga driver ninyo. Tama? Yan po ang tinig ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa Panayam Exclusive ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. Uy! Na-reappoint. PCO pala. Sorry. PCO. PCO Secretary Jay Ruiz ni-reappoint ni PBBM. Congrats! Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Kinumpirma ng Malacanang na ni-reappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Jay Ruiz ng Presidential Communications Office. Ginawa ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag matapos ngang dumalo ito sa isang event sa Malacanang. Kasunod na rin ito ng pagkakabypass ng Commission on Appointments sa pagkakatalaga nga dito kay Ruiz sa nabanggit na posisyon. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may totong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng dama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Meron ako nakitang inspirasyon dito. Yan. Inspirational ito Oo. Nakita ko sa feed ko ito Galing kayo anong page ba yan? Senyora. Ay, si Senyora! Oo. Ang sabi niya dito, maiksi ang buhay. Kaya, Umabsent ka. ayun. Sa kanya pa talaga na timing, no? Maiksi ang buhay. Umabsent ka. Ayan. Salbahe ito. Alamin natin ang ating magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At alamin natin ating magiging weather sa magitan ni Daryl Justin. Yun, yung logo kahapon gumalaw na. Ayos na, no? Oo, gumalaw na. Galaw-galaw na. Sige Sige nga, galaw-galawin mo nga. Wait! Ayan, saka agalaw-galaw natin, may LPA na naman. May LPA po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hulito namataan kaninang alas 3 ng... ngayon palang alas 10 ng morning. Ito ay namataan po sa layong 70 kilometro, 70 kilometers, silangan timog silangan ng east-southeast ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Kulay berde po ang markings na nilagay na pag-asa sa kanilang formation outlook. Ibig sabihin, unlikely o bomalabs po na mabuo ang nasabing LPA bilang isang ganap na bagyo at inaasahan within the next 24 hours malulusaw na po ito sa ating kalupaan. Samantala, easterlies naman po ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa, pero asahan po na ang nasabing LPA ay magdadala ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Easterlies naman ang mararanasan ng mga kababayan natin sa Isabela kasama ng Quirino at Aurora na magdadala po iyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms pero may maaliwalas at mainit na lagay ng panahon ngayong umaga hanggang tanghali. Sa Visayas at Mindanao, ganun din easterlies ang mararanasan pero partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi po ng Luzon. 3-day weather outlook tayo sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa.
bansa ang Metro Manila. Inaasahan na magiging partly cloudy skies tayo sa umaga at tanghali pero may chance na pag-ulan sa hapon o gabi. Bukas, magiging maulap po ang Huwebes natin at asahan ng kaparehas na kondisyon for tomorrow sa araw ng Friday. 26 hanggang 33 degrees Celsius po ang agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu, magpapatuloy ang mainit at maulang panahon. Magandang sikat ng araw sa umaga at tanghali pero asahan ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. 26 hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura pero sa Metro Davao, Wednesday, Thursday, kahalintulad na weather conditions pero magpapatuloy na po ang mga pag-ulan sa araw ng Biyernes. Pero pansamantalang hindi po umiiral sa Mindanao ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. 24 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sumikat ang araw 5:27 in the morning, asahang lulubog ito mamayang 6:27 po ng gabi. O may LPA kaya yung mga payong ninyo, baonin ninyo ha. At pag sinabing LPA, may chance ng mga moderate to at times heavy rains. Kaya marami na naman babahain ng mga lugar. Kaya iwasan po ninyo, lalo na kung kayo ay, alam niyo na, mahirap na pag kayo nabaha, baka bigla kayo mag-swimming. At saka ayusin. Ano naman? Ayusin ang pagde-declare kung hanggang saan yung baha. Tuhod nino. Dalawa choices mo. Pili kayo, lalaki, babae. Alos pantay naman. Wala na pinangalanan. Nabanggit na namin kahapon. Pantay lang yun. Pantay lang pala yun. Siya. Ay di, mag-ingat po ha. At magdala ng mga panangga sa init at ulan. Yan muna ang aking latest weather report. Whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Oy, yung palang bagong kurikulum para sa senior high, sisimulan na ngayong pasukan. Ito na. Simula nung kahapon. Is it a fact or fake? Alamin. Opisyal ng balik eskwela noong Hunyo 16 para sa mga elementary hanggang senior high school. Kasabay ng pagbabalik sa dating school calendar kung saan uumpisahan ng school year sa buwan ng Hunyo at magtatapos pagdating ng Marso, mayroong sabi-sabi na ngayong taon din daw sisimulan ang implementasyon ng panibagong curriculum para sa mga senior high school students. Pero totoo nga ba ito? Alamin yan dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Matatandaan na taong 2016 nang umpisahan ng senior high school sa Pilipinas at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen dahil sa karagdagang 2 taong pag-aaral at gastusin. Pero kamakailan lang ay napabalita naman na magkakaroon ng revision sa senior high school curriculum at nakatakdang magsimula ngayong taon na mayroon pa rin kaparehong layunin na hasain ang mga kabataan na magkaroon ng bagong skill set at para tugunan ang mga kakulangan sa programa. Sa ilalim ng revised curriculum, ang 15 core subjects ay magiging 5 na lamang at ito ang effective communication, life and career skills, general mathematics, general science at kasaysayan at lipunang Pilipino. Bibigyan na rin ng laya ang mga SHS students mula sa anumang track na pumili ng elective subjects na nais nilang kuhanin. Para siguraduhin na maa-absorb ng mga estudyante ang mga lesson at para mapagaan ang bigat ng kanilang trabaho, maaari nang i-take ng mga estudyante ang mga nasabing subjects ng 2 semestre, kumpara sa nagdaang curriculum kung saan karamihan sa mga ito ay isiniksik lang sa iisang SEM. Kung kaya ang sabi-sabi na sisimulan na ngayong taon, ang implementasyon ng revised senior high school curriculum ay isang fact. Sa katunayan, isasagawa ang pilot testing ng bagong curriculum sa 889 na paaralan sa buong bansa. Para sa Fact or Fake, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Ay, ito, fact ito hindi ito fake ha. Totoo po ito. Reminder po ito sa ating mga kababayan ng mga Pilipino sa Pilipinas. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing mararamdam po kayo ng sakit dahil sa PhilHealth na siguradong
aalagaan ang kalusugan mo, kalusugan ko at kalusugan nating lahat. Lahat tayo ay membro, sigurado po tayo sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin po ang click to call icon ha. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. At tabayanan niyo po ang special report. It's the 10 o'clock habit. Ha? Dito po sa DWIZ News FM regional stations sa Aliw Channel 23. At kasama dyan ang DWIZ News TV. Kasama din ang online. Ayan. Okay, oras po natin sa buong Pilipinas. 30 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Itan informasyon sa Ronda Pilipinas at tanggap po tayo ng isang report. Taga Quezon City, wagi ng 21.7 million pesos. Wow! Sa Mega Lotto 645. Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Isang residente ng Quezon City ang tumanggap ng higit sa 21.7 million pesos na jackpot prize sa Mega Lotto 645 matapos magtungo sa PCSO main office noong June 9, 2025. Ang winning combination ay 42, 28, 4, 29, 10 at 30. Yan ang nabola noong June 4, 2025. Ang maswerteng ticket ay binili sa isang lotto outlet sa Project 7 Quezon City matapos ang kanyang trabaho. Sa loob ng halos 27 years, patuloy siyang tumaya sa kabila ng pagdududa. Plano niyang gamitin ang premyo para sa edukasyon ng kanyang mga anak at sa pagnenegosyo. Paalala ng PCSO, ang mga panalo ay dapat kunin sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng draw. Lahat ng premyong mahigit sa 10,000 pesos ay may 20% tax ayon sa train law. Dapat ipresenta ang orihinal na ticket na may pirma at 2 valid ID sa PCSO main office. Tandaan, sa bawat taya may kawang gawa. Play safe, play smart, play responsibly. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa, ha? Sa bawat ticket po ninyo, sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng mga taga PCSO. Ayan, magandang umaga. Ops, tanggap po tayo ng isa pang report. House Prosecution Panel ay pinaubaya na sa senatorial judges ang pag-inhibit sa impeachment trial. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Nanawagan ang House Prosecution Panel na gawing voluntaryo ang pag-inhibit ng mga senator judges na maaaring may kinikilingan o bias pabor kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa isinasagawang impeachment trial. Sa ambush interview, sinabi ni San Juan Lone District Representative Isabel Zamora, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecutors na kasalukuyang pinag-uusapan sa pulong ng House Prosecution Team ang issue ng pag-inhibit. Bagaman anya may opsyon ang mga miyembro ng prosecution panel na maghain ng mosyon upang hilingin ang pag-inhibit ng ilang senador na nagpapakita ng pagkampi sa pangalawang pangulo, ayaw na umano nilang bigyan pa ng dahilan na maantala lang ang proseso ng impeachment. Samantala, binigyan din ni Zamora na hindi nagpamalas ng pagiging bias si Senator Judge Risa Hontiveros at 4 pang senador na bumotong hindi pabor laban sa mungkahing i-remand o ibalik sa House of Representatives ang mga articles of impeachment. Anya, ang kanilang boto ay patunay ng kanilang pagsunod sa saligang batas at sa mga panuntunan ng impeachment trial sa Senado. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may taodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Panukalang batas sa kanselasyon ng BSKE. It's barangay and SK election at pagpapalawig sa termino ng barangay at SK officials, tiyak malalagdaan ng Pangulo ayon sa isang senador. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Malaki ang tiwala ni Senate President Chis Escudero na lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan at magpapaliban sa barangay at SK elections na nakatakda sa Disyembre. Bago nagsara ang ika-19 Congress, pinagtibay ng Senado at Kamara ang panukalang batas na nag-uurong sa barangay at SK election mula ngayong December 2025 patungo sa unang Lunes ng Nobyembre ng 2026. Kumpiyansa rin si Escudero na hindi ito madideklarang labag sa konstitusyon dahil bukod sa pagpapaliban sa eleksyon, itinatakda rin ang bagong termino ng barangay at SK officials. Mula sa 3 taon ngayon, gagawin dito na 4 na taon ang panunungkulan sa kada termino ng barangay at SK officials. Hihintulutan ng 3 magkakasunod na termino ng barangay at ng barangay officials at 1 beses lang para naman sa sangguniang kabataan. Ayon kay Escudero, na deklarang partially unconstitutional ang batas ukol sa postponement ng 2022 barangay at SK elections dahil iniatras lang noon ang eleksyon at walang itinakdang termino. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kanina napag-usapan po natin yung nangyayari dun sa Israel at saka Iran. May makakausap po tayo. Siya po ay nasa Tel Aviv, Israel, no? Kababayan po natin at isa itong vlogger, si Shay Kabayan. Shay, magandang araw. Nawala yung... Shay, magandang araw. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Naririnig niyo po ako? Naririnig okay po na. kayo? Okay na. Anong oras na dyan ngayon sa Tel Aviv? Advance po kayo ng 5 oras po dyan. Alas 5 pasado na po dito, mag-alas 6 na. Iyon. Okay. Ikaw ngayon ay nasa... Yes, alas 5 po dito. Alas 5. Okay. Ikaw ngayon ay nasa mismong Tel Aviv, Israel, ano? Yes po. Nandito ako sa sentro ng Tel Aviv. Okay. Kumusta ang sitwasyon dyan, Shay? Sa ngayon po, katatapos lang po ng siren kaninang alas 3:30 at hindi na nagpatulog at alam ko po karamihan ng mga tao ngayon ay bumalik ulit sa pagtulog at puyat ang mga tao dahil sa alarm ng mga pagpapalipad nila ng mga drones at saka mga missile dito sa Israel galing sa Iraq. Iran. Oo, nakakailang siren sa isang araw, Shay? Ano ba yan? Naka-schedule ba yan? O nakakailang beses? Hindi po naka-schedule. Madalas sa ating gabi at saka yung madaling araw, yung alas 3, alas 3:30, alas 4, o alas 4:30. Ng umaga? Ng umaga o hapon? Yes po. Umaga po. Umaga. Tapos kapag ka nag-siren na, ano yung automatic na ginagawa ninyo, Shay? Well, bago mag-siren, may alarm po muna na marireceive po kami sa aming telepono, automatic automatic yan sa telepono na yan ay alarm ng galing sa gobyerno, sa IDF, sa mga kinaukulan o whatever. And then may advice doon na ikaw ay mag-prepare. Wherein, pagka narinig mo na yun, sa alarm mo ay kailangan mo nang mag-prepare, punta ka na sa dapat mong taguan, lalo na sa mga bomb shelter. Yung kinalalagyan mo ngayon dyan, Shay, merong malapit na bomb shelter. Gaano kalayo yun sa'yo? Sa aking kinalalagyan, ang tulugan ko po at pagto ko po ay talagang bomb shelter. Nandyan ka mismo sa may bomb shelter. Diyan ka nakatira? Yes po. Yan ako nakatira. Kasi bawat building dito, ng mga bagong buildings, at bawat apartment, meron ng pinatawag na bomb shelter na yan ay automatic yan nagawa at yan na ginagawa nila sa loob ng apartment. Bagamat may mga naunang mga buildings na luma, yan po ay mga walang individual na bomb shelter. Kaya may bomb shelter sa baba at isa lang, walang elevator, so nahihirapan ng mga tao na mga ano. So mayroong mga iba-ibang lugar din na ginawang bomb shelter na nakalaan para sa mga publiko. At doon din tumatakbo ang mga kababayan natin. Tulad natin, mga hindi lang kababayan natin, mga iba't ibang mga lahi na dito nagtatrabaho sa Israel. At ibinigay yan para sa mga publiko.
At yung iba po doon, dahil sa sitwasyon, doon na po na sila natutulog at nagdadala ng tent para doon na sa matulog. Okay. Siguro ang susunod kong tanong, kapag narinig nyo yung, yung siren, gaano katagal bago kayo makarinig ng mga putok o pagsabog? Ano po yan, hindi na magtatagal. Let's say, naka-receive kami ng ngayon, alarm sa telepono namin, ay mga within 2 to 3 minutes nandiriyan na rin. O kaya dalawa, hindi pare-parehas. May after 1 minute o 2 minutes, nandyan na. O minsan, wala pang 1 minuto, nandyan na. At malakas ang lalo yung mga hindi nasasala ng Iron Dome. Yan ay mga at malakas ang impact at alam na namin pagka malakas ang impact at talagang parang yung manig, alam na namin na kumama na sa building at alam na namin na mayroon ng mga casualty doon. At dito sa Tel Aviv at malapit dito karatig ng mga city sa Tel Aviv at yan ang mga natatamaan dito. Araw-araw, ilang araw na ilan na yung mga natamaan na buildings dito at mga bahay ng mga sibilyan. Okay. Paano yung mga nakatira sa mga mataas na floors? Like, meron ba noon mga 5th floor, 6th floor? Paano mabilisan? May elevator ba? Naghahagdanan sila? Paano ba? Yes po. Yung mga kuwan ngayon, tulad na sinabi ko po kayo kanina, yung mga matataas na building ngayon, ay may sa bawat apartment na mayroon ng mga diyan. Mayroon mga bomb shelter yan. Bagamat yung mga luma na wala talagang wala silang katulad ng mga bagong buildings na walang bomb shelter, bumababa sila talaga. Bumababa sila. So, pagka narinig na nila, tagpuan na yan o kaya umahanap na galing ng mga pagkataguhan. Oo. So, ibig sabihin hanggang ngayon talagang hindi pa normal ang buhay, Ashe, no? Opo, simula po nung Biyernes, hindi po normal ang buhay at parang ang pakiramdam ko ay parang yung pandemic na walang tao, walang gaanong tao sa labas at mga sasakyan at napilay ang dito, turismo at saka mga trabaho, lalo na ko sa sitwasyon ng aking trabaho, ay wala talagang sarado ang airport, kaya ganyan po ang crisis ngayon dito. Oo, Shay, ewan ko lang kung pwede kong sabihin na ako'y bilib dahil kayo'y may mga signal pa ng telepono at may mga signal pa kayo ng internet, no? Yes po. Yan po ay number 1 na hindi niwawala ng bansang Israel o ang Israel. Kailangan na ang komunikasyon na hindi mapuputol yan. Lalong-lalo na mga pangunahing pangangailangan, kuryente, tubig at pagkain, number 1 yan dyan. Normal yan na hindi kami napapabayaan dyan. At lalo na mga signal. At hindi problema po ang signal dito. Oo nga. Pagka sinabi mo, Shay, na hindi kayo pinababayaan, gobyerno ng Israel ang pinag-uusapan natin. Opo. Ano ang kadalasang mga ibinibigay? At saka may schedule ba yan, Shay? Wala naman pong schedule dyan. Well, suportado po naman kami. Hindi naman kagaya ng pandemic na krisis na wala kang ito. Ngayon po ay ilang araw pa lang naman at saka kung sino man po yung halimbawa, let's say yung naging biktima o casualty doon sa yan naman hindi pinapabayaan ng gobyerno. Okay. At kung sino man po naman nangangailangan dito ng tulong, hindi man papabayaan ng gobyerno. Okay, siguro ang susunod na katanungan ko, kumusta ang paano ba siya? Kay ikaw at yung mga ibang mga Pilipino, kayo ba ay nagko-coordinate sa embassy, sa mga government official natin na nandyan, Shay? Yes po, open naman po ang embassy at hindi naman po nila kami pinapabayaan dito. Mayroong tinatawag na sa Facebook, naka-online din sila lagi sa nagpapublish sila ng mga dapat naming malaman at mga notice na dapat malaman po ng mga kababayan natin. Hindi po sila nagpapabaya. At kung mayroon mga nangangailangan, tinutulungan din nila kagad, pinupuntahan nila natin, pinupuntahan po ng ating mga official sa ECADA. Okay. Kapag nagkaroon ng mandatory repatriation, kunyari kailangan ng umalis, ikaw din at yung mga ibang kababayan natin, makilala mong Pilipino, aalis ng Israel, kayo ba'y payag na maalis dyan sa Israel mismo, sa Tel Aviv, Shay? Sa nakikita ko po at kung talagang malala,
malala, talagang maraming mga kababayan natin na sasama sa repatriation, lalo na yung mga matatagal na dito at talagang desidido ng magpapalipad. But sa tingin ko po dito at saka experience ko po dito, ay dito rin ang kabuhayan ng ating maraming mga kababayan natin na nandito na sa amin dito ay maayos para din kaming pamilya ng aming mga employers. Kaya dito hindi naman po kami nababahala. Ito lang nga lang pag ganitong mga kaguluhan sa ganitong sitwasyon, dito lang po kami namamala. Balik po tayo doon sa repatriation. Ako'y naniniwala na marami talagang magpapalipat at maraming sasama sa repatriation. At sa ngayon po, dahil hindi basta-basta magawa ng paraan yan, kung ito pa ilalala o mas malala pa, hindi naman basta-basta magagawa ng solusyon yan. Ewan ko kung ano gagawin ng ating mga opisyal sa gobyerno dahil ang paliparan po ng Israel ay sarado. Oo, dahil hindi makapasok. Dahil through land yata ang gagawin, Shay, no? Kung true lang po, hanggang dyan lang sila pwedeng lumabas sa Egypt. Sa Jordan, sarado rin po ang sa Jordan kasi kadikit lang yan ng Israel. Through Egypt at sa Egypt maaaring diyan na pwedeng kumuha ng halimbawa sakyan na airlines papuntang Pilipinas o kung saan. Bagamat sa ngayon wala pa po akong nakikita sa sana hindi na po magtatagal ang ganitong sitwasyon dahil sa totoo lang po ilang gabi na pong hindi kami nakakatulog ng maayos. Anong ibig mo sabihin dun sa hindi na magtatagal yung ganong sitwasyon matatapos ng gera? Sana po, kung ganito hindi na po yan po, ang ibig ko sabihin, sana po hindi na po magtagal nito at babalik na sa normal at magiging matutuwa rin lahat ng mga tao at hindi na po lalala at wala nang masyadong madami na tao tulad ng mga nakarang araw na ilan na po yung mga namatay at ilan din po ang biktima na ating mga kababayan. Okay. Siguro last question ko, Shay, at mag-ingat ka. Last question ko, anong suporta ay binibigay ng ating yung mga government official diyan sa Israel sa mga kababayan natin na katulad mo, Shay? Well, nakantabay rin po sila. Nakantabay po ang ating embahada anuman ang sa emergency o kung anuman ang halimbawa may nadamay na ating kababayan ay kanilang binibisita at binibigyan ng suporta. Pangunahing halimbawa is ayuda o ano pa man, ginagawa din nila po ang paraan at para mamonitor nila at matulungan ang ating kababayan. Yun, Shay, kabayan, maraming salamat sa oras mo at mag-ingat at huwag kalilimutan magdasal. Maraming salamat din po, sir. At lagi po rin po ako nagkasabay po sa inyo. Sir Antinor, ano po yung niyo po, sir? Sa inyong mga sa vlogs, sa Facebook at ano. Yeah. Salamat at magandang araw din po sa lahat po ng inyong mga listeners at viewers at maraming salamat unang-una po sa Panginoon nating Diyos. Shay, taga saan ka dito sa Pilipinas? Sa Pangasinan po ako. Sa Pangasinan. Bayan ng Bayan. Ayun, magkababayan pala tayo. Pangasinan din ako. Nay, nawala. Okay, Shay, maraming salamat sa oras na binigay mo sa DWIZ at mag-ingat at palagi ang magdasal, ha? Salamat po, sir. At kumusta na po kayong lahat? Thank you very much. Si Shay Kabayan mula sa Tel Aviv, Israel. Ronda Pilipinas ang ating oras. 8 minuto makaraan ng alas 11 ng morning. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Sef Cadayona, binira ng dating karelasyon matapos mag-guest sa Father's Day celebration sa telebisyon. Showbiz Spotlight mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, nakatanggap ng pagkondina si Sef Cadayona mula sa kanyang dating karelasyon na si Nelan Vivero nang mag-guest ito sa isang TV show para gunitain ang Father's Day. Sa kanyang Instagram stories, ipinost ni Nelan ang screenshot na naturang guesting ni Sef sa isang TV show kasabay ng paglalabas ito ng kanyang sama ng loob sa aktor. Sa caption na naturang post ay mababasa ang sinabi ni Nelan na, "Really? Making money off being a dad? Seriously? Is still not done pretending to be someone you're
or not, Happy Father's Day, celebrating Father's Day, at saka nito itinag mismo kay Seth. Binanggit din ito ang sinabi ni Seth na mahirap magsabi ng wish sa kanyang pamilya dahil binigyan na raw ito ng matatawag na pamilya pero mas pinili daw nito na unahin pa ang ibang tao. Ayon pa rin kay Nelan, ang taong dapat natutulong dito para magkaroon ng sariling pamilya ay hindi nito pinahalagahan, sabay sabi nito ng but you let history repeat itself. Nagsorry naman si Nelan sa paglalabas niya ng galit kung saan dapat umano ay nanahimik na lamang siya pero hindi niya raw maatim ang pag-guest nito na topic ang Father's Day na akala mo raw ay deserve nito. Halos impyerno umano ang naging buhay niya dahil kay Seth at sa pamilya nito noong nagdadalang tao siya hanggang sa makapanganak siya, kaya't sana raw ay nagkaroon ng kahit konting yaman lang ang aktor sa sarili nito. Kasabay nito ay pinuna rin ni Nelan ang mga ama na ipinagmamalaki ang pagpo-provide sa kanilang pamilya dahil ang responsibilidad umano ay hindi ina-assign sa sarili kundi obligasyon ng mga ito na mag-provide para sa kanilang pamilya. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ni Seth Cadayona and family. At iyan aking balitang showbiz para sa impila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama ang quote of the day. Minsan mahirap, minsan masakit, pero siguradong sulit. Diba? Uy, may nagsa-celebrate ng birthday today, di ba? Happy birthday! Nagsa-celebrate ng birthday, oh. Yang nasa likod mo. Malagay mo yung pangalan. Margaret. Ay, naku. Sino? Oo, sige. Yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Julie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. At tatawa ako sa mga tingin nyo sa akin eh. Ako si Dennis. Dennis Tenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.